Magmula sa isang bench player na nandaya upang mapabilang at maging starter sa isang NBA All-Star Game hanggang sa player na napakabaho dahil hindi naliligo, ay narito ang mga NBA players na naging dahilan upang magkaroon ng rule change sa NBA. Unahin na nga natin sa kung paano dinaya ni James Harden ang liga upang maka-score ito ng humigit sa 30 points per game. Nagsimula ito nang matrade si James Harden mula OKC papuntang Rockets. Bench player pa lamang siya noon. Pero matapos ang trade ay naging superstar na ito kaagad sa bago niyang team. 16 points nga ang itinaas ng kanyang scoring mula sa kanyang dating team. Ang ganitong klaseng pag-angat ay nakakaduda, kaya naman may ilang nagsasabi na nandaraya raw ito. Nagsususpecha na nga rin dyan ang NBA at inobserbahan na si James Harden at ang kanilang nakita ay ang pandarayang ginagawa ni Houston superstar. Notorious kasi si James Harden sa free throw line ng mapuntang Rockets ay naging triple na ang kanyang attempts dito mula sa kanyang dating kupunan na OKC. Mas madami pa nga ang nakukuha niyang free throw kaysa kay LeBron James. Kita nga yan noong 2012 kung saan 10 free throws ang average ni James Harden kumpara sa 7 lang ni LeBron James. Talagang nakakaduda na mga idol dahil nakilala nga si LeBron sa mga pabor na tawag, pero mas malala pa pala si James Harden dahil ang sikreto ni Harden sa pandarayang ito ay nilalak niya ang braso ng kanyang defender upang puwersahin na makakuha ng isang foul call, kagaya na lamang ng videong ito. Harden did a real good job of using the old vet move. Lock his arm. Don't let him get it out of it. Hold it there, James. Yeah. And guess who gets the foul? Josh Hart, the rookie. Kahit sino naman ang tatawagan ng ganon ay ganito talaga ang magiging reaksyon. Kaya nga nang malaman ito ng NBA ay napilitan silang makialam at noong 2017 ay opisyal nang ipinakilala ang Harden Rule na kung saan ay ipinagbabawal na nito ang sadyang pagkapit ng isang player sa isang defensive player para lamang makakuha ng foul. At kahit pa matawagan ay common foul na lamang ito at hindi na dediretso sa free throw line. Pero buti nga at hindi sa maduming paraan nakuha ni Harden ang kanyang rule change sa NBA, hindi kagaya ng kay Zaza Pachulia. Dahil ang Georgian player na ito ay hindi naman sobrang sikat, pero siya lang naman ang may hawak ng record ng most rule change in a season sa NBA. Nagsimula ito noong 2017 All-Star kung saan mga elite players ang mga kasali, pero kakaiba ang nangyari sa botohan dahil bigla-bigla na lang na mas dumami ang nakuhang boto ni Zaza kaysa kina Kawhi, Cousins at maging kay Anthony Davis. Nakakagulat nga ito dahil kung titignan ang kanilang stats, si Kawhi ay may 25 points per game, si DeMarcus Cousins ay may 27 points per game, at si Anthony Davis naman ay may 28 points per game, habang si Zaza Pachulia ay may napakalayong 6 points per game lamang. Kaya nga nakakapagtaka na ang isang player na ganitong level ay nasa all-star contention. Halatang halata na hindi siya bilong sa ganitong usapan. Kaya nang mapansin ito ng NBA ng isang bench player ay nakipaglaban sa mga superstars para sa all-star, ay alam nilang may mali. At ito nga ay ang bansang sinilangan ni Zaza. Pinanganak ito sa Tbilisi na may 3.7 million na populasyon sa bansang Georgia. At dahil siya lang ang current NBA player sa kanilang bansa, ay sinuportahan siya ng lahat gamit ang boto sa All-Star Game. Literal na buong bansa talaga mga idol. Pero kahit pa may suporta ay hindi pa rin makakailang wala siya sa level ng mga superstar sa liga. Kaya nga napilitan ang NBA na gumawa ng Zaza Rule na kung saan ang rule na ito ay nagkakahalaga lamang sa fan vote ng 50% less at nasa kamay pa rin ng NBA ang kontrol upang piliin ang mga karapat-dapat na maglalaro sa All-Star Game. Kaya ngayon ay makakapasok ka lamang sa All-Star kung talagang deserving ka, hindi lang dahil sikat ka o madami kang supporters sa bansang pinanggalingan mo. Pero una pa lang yan sa rule change na ginawa ni Zaza sa taong ito dahil ilang buwan matapos yan ay muntik niyang tapusin ang NBA career ng isang NBA player. Nang makasama siya sa dinastiya ng Warriors ay wala talagang makapigil sa kanila sa unang 2 rounds ng playoffs kung saan sweep ang inabot ng kanilang nakalaban 4-0. Pero nang makarating sila sa West Finals laban sa Spurs ay madaming nagsasabi na kakayanin sila ni Kawhi. Mukhang tama nga ang prediksyon na yan dahil sa second quarter ng Game 1 ay tinambakan sila ng Spurs at kahit pa may KD, Steph at Clay ay hindi pa rin ito sapat. 25 points nga ang nilamang ng Spurs at mukhang sa wakas ay matatalo na sila. Pero sa pagsisimula ng third quarter ay ganito na lang ang nangyari. And Leonard goes down again.
And he's in pain again in front of the Spurs bench. And Leonard gingerly getting up. Again, that's what they call all the time when you get your feet into the landing space of the shooter. Injured nga si Kawhi ng malala dahil nilagay ni Zaza ang kanyang paa sa landing spot ni Kawhi para matapakan at posibleng sinadya niya ito. Na-injured niyan ang ankle ni Kawhi at hindi na nakalaro pa sa buong game pati na rin sa series. Magmula sa lamang na 25 points ay unti-unti itong naubos hanggang sa matalo pa sa game 1 ang Spurs at na-sweep nga rin sila sa series dahil wala na silang Kawhi. Mahirap mang sabihing dirty play itong ginawa ni Zaza ay hindi makakailang galit na galit talaga ang Spurs lalo na si Coach Pop. A two-step lead with your foot closeout is not appropriate. It's dangerous, it's unsportsmanlike, it's just not what anybody does to anybody else. And this particular individual has a history with that kind of action. May history na pala ng ganito si Zaza kaya naman nanggagalaiti si Coach Pop at dahil nga sa naging kontrobersyal ito ay gumawa na naman ulit ang NBA ng Zaza Rule. Pinagbabawal nito ang reckless na close out sa mga jump shooter na posibleng magresulta sa injury. Kung sino man ang gagawa nito ay tatawagan ng flagrant foul o technical foul. Pero hindi lang pala si Zaza ang kaisa-isang former Warriors na nag-force ng rule change sa NBA, kundi pati rin si Kevin Durant. Sa pagsisimula niya sa Thunder ay halimaw na talaga si KD sa lahat ng aspeto ng laro dahil sa kanyang 6'10" na height at 7'5" na wingspan. Hindi lang yan dahil nag-a-average din siya ng 25 points per game sa edad na 20 years old. Wala kang makapigil sa kanya sa opensa dahil sa parang ginawa sa NBA 2K ang kanyang galing. Kaya nga hindi rin nagtagal at napasa kanya ang corona bilang best scorer sa NBA. Sa pagdaan ng kanyang third season ay nag-a-average siya sa higit na 30 points per game. Pero nakakapagtaka, paano nga ba niya ito nagagawa? Well, dahil yan sa isang move na kung tawagin ay rip through. Ang move na ito ay nirereklamo ng mga players na madaya at hindi patas. Sinasadya ni Durant na iswing ang bola sa pamamagitan ng braso ng defender para makakuha ng foul. Unstoppable na nga siya bago ang move na ito. Pero ngayon pati libreng free throw ay nabibigyan na siya. Kailangan nga din itong tawagan dahil talagang foul nga naman ito. Kaya naman napilitan nga ang NBA na baguhin ito. Mula sa shooting foul ay ginawa na lang nila itong common foul. Sa ganitong paraan ay hindi na mabibigyan ng free throws ang sino mang gagawa ng move na ito. Pero kahit pa gumawa ng rule ang NBA para dito, ay patuloy pa ring sumusubok si KD na dayain ang kanyang paraan para makashoot ng free throws. Kagaya na lamang ng isang to. Oh, so when he was in OKC, he used to get this maybe 4 or 5 times. But the funny thing is, I don't think there was a foul. Ano ba naman yan, KD? Kahit kakampi mo na si Kyrie at Harden, ay nandadaya ka pa rin. Pero kung controversial man ang ginawa ni Kevin Durant, ay mas matindi ang player na nasa ating number 1 spot dahil sa sobrang baho nito ay pinilit na siya ng kanyang mga teammates na maligo. Adam Morrison would not shower. There was a problem with him not showering. True or false? True. That was back in the day, though. Yeah, but how did this argument go between Gerald Wallace and Adam Morrison? He told him to get his butt in the shower. He said, you don't take a shower here. That's what he told him to. He said, he kept explaining, I take showers. I'm just going to go home, man. I want to go home and take my own shower in my own house. He said, man, I don't want to hear that, man. Get in there. Hey, he took that shower. I'll tell you that. Ask Gerald Wallace. Grabe ka, Morrison. Maligo ka naman.